Sa muli po ay isang magandang araw mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Narito po muli ang Nimi Magarso Ministry ay magpapailan lang ng mga salita ng Diyos sa pamamaraang madali po nating maintindihan. Marami po ang nagtataka at marami po rin ang nagtatanong. Bakit daw po si Brother Nimi ay hindi na-attend ng pagsamba sa hapon sa EY program? Narito po ang kadahilanan mga kaibigan at mga kapatid ko kung bakit sinasabi pa ako ng iba na ako daw po ay half-Baptist sapagkat hindi po ako ma-attend kong hapon. Sapagkat minarapat ko po na sa hapon ay gumawa ng mabuti kasang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Ibig ko po na ako ay makabahagi sa gawain ng paglilingkod at pagpapalaganap ng salita ng Diyos hindi lamang po dito sa ating paligid, kundi hanggat maaari ay sa buong mundo. Ito po ang ginagawa ko sa Sabado ng hapon ay ang pagmiministeryo. At akin po itong pinag-aralang mabuti na ito po ang naging kadahilanan at ang kasagutan. Hindi kasalanan, kundi kalooban ng Diyos. Dito po sa Mateo, Kabanatang 12, ang talata po 12, gaano pa nga higit na may halaga ang isang tao kaysa isang tupa, kaya't mabuti ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Opo mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Mas minabuti ko pa po na sa hapon ay gumawa ng ministeryo o pangangaral dito po sa social media upang sa ganon ay makarating sa bawat sulok ng tahanan ang salita ng Diyos. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito sapagkat ang iyong banal na mga salita ay makarating sa iba't ibang sulok ng daigdig at mga tahanan upang sa ganun dakilan Diyos kanilang maalaman na kung bakit ginagawa ko ang mga bagay na ito upang makabahagi sa gawain ng salita ng Diyos. Umaasa pa ako na iyong banal na Espiritu ang siyang mangunguna at karunungang makalangit nawa ang sumaakin sa pangalan ni Jesus na aking tagapagligtas. Amen. Kung ang pagtulong sa hayop ay pinahintulutan sa araw ng Sabat, gaano pa kaya ang paggawa ng mabuti para sa kaligtasan ng mga kaluluwa? Ang ministeryo tuwing Sabat ng hapon ay hindi kasalanan, kundi isang gawaing kinalulugdan ng Diyos. Kaya minabuti ko po itong gawin, sapagkat ito po ang kalooban ng Panginoon. Kinalulugdan po niya ito. Dito po sa Isayas, Kabanatang 58, ang talata po 13 hanggang 14, kung iyong ipagpipigil ang iyong paa sa Sabat sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na araw, at iyong tatawagin ang Sabat na kaluguran at ang banal ng Panginoon na marangal, at iyong igagalang na hindi iyong ginagawa ang iyong sariling lakad, ni nasusumpungan ng iyong sariling kalayawan, ni nagsasalita ng iyong sariling mga salita, kung magkagayoy malulugod ka sa Panginoon at aking ipapaahon ka sa mga mataas na lupa at pakakainin kita ng mana ni Jacob na iyong ama sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Opo, yung pong ating ginagawa ay hindi po nating sariling mga pananalita. Ito po ay ginagawa natin na mga panalitang kasang-ayon sa banal na kalooban ng Panginoon. At ito pong papalaganap natin ng mga salita ng Diyos ay hindi po ito para sa ating kalooban, kundi ito po ay kalooban na itinagubili ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi nga po, kung ang iyong isang hayop ay mahulog sa araw ng Sabat, ay hindi mo ba ito tutulungan? Ganun po ang mga kaluluwang napapalayo sa paanan ng Panginoon. Mga tao nakakalimot sa salita ng Diyos, nakakalimutan ng Panginoon. Ito po yung araw na ating ginagawa upang sila ay paparatingan ng mga babala at paalaala na kinakailangang kanilang alalahanin ang Panginoong Diyos. Kaya kinakailangan po sa araw nito ay ating paluguran ang ating Panginoon sa pamagitan ng ating mga pagsasalita na hindi po pansariling kapakanan, kundi ayon sa kalooban ng Panginoon. At may pangako siya
na palulugudan niya tayo. Ayan, at papakainin tayo ng mana ni Jacob. Ang Sabat ay hindi para sa sariling kalayawan, kundi para sa kagalakan ng Diyos. Ang paggamit mo ng hapon upang magministeryo ay isang tanda na ang Sabat para sa iyo ay tunay na kaluguran at marangal na araw. Opo. Ayan po, ang paggamit po natin sa araw ng hapon ng Sabat ay upang magbigay po tayo ng kaluguran upang maparangalan natin ang ating Panginoon. Dito po sa Mateo, Kabanatang 5, talata 16, lumiwanag ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang kanilang makita ang iyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang iyong Ama na nasa langit. Ayan po. Hindi po natin ginagawa ito para papurihan ang ating sarili, kundi ginagawa po natin ito upang maitaas natin ang ating Panginoong Hesukristo at siya ang panluguran at luwalhatiin ng mga taong nakakasaksi sa ating mga ginagawa. Ang Sabat ay panahon ng pagtigil sa sariling gawain at pagbibigay liwanag sa iba. Ang iyong gawain na papabahagi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng video ay isang ilaw na nagliliwanag sa mga tahanan at puso ng tao. Opo mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, kung ginagawa po ninyo itong ginagawa po ng inyong maliit na lingkod, ay inyo pong pinaliliwanag ang gawain. Kung tayo tumitigil sa paggawa ng ating sariling kalayawan, at ating gagawin ang bahagi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng video, ay isang ilaw na nagliliwanag sa bawat tahanan. Gawin po natin ito, gawin din po ninyo ito mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Ito po ang patotoo na nagbumula po kay Ellen G. White. Sa Sabat, dapat nating ipakita sa mundo na hindi lamang tayo tumitigil sa paggawa, kundi ito'y araw ng ministeryo at paggawa ng mabuti sa kapwa. Dito po matagpuan sa Testimonies for the Church, Volume 6, page 359. Pinatutunayan po ito ng ating kapatid na si Ellen G. White. Kaya doon po sa mga kapatid na nagtataka kung bakit si Brother Nimi Magarso ay hindi po na-attend sa hapon, sapagkat mayroon po tayong ibang pinagkakabalahan na tiyak na makakatulong sa gawain ng pagliligtas ng kaluluwa. Ang Sabat ay hindi dapat gawing araw ng kasayahan, ni araw ng paggawa ng sarili lamang. Ito'y araw para sa Diyos. Araw ng paglilingkod at paggawa ng mabuti. Ang pagbibigay ng tulong, ang pag-abot ng mensahe ng kaligtasan ay hindi paglabag, kundi pagpupuri sa banal na araw. Dito po matatagpuan po ito sa sinulat po ni Sister White, Welfare Ministry, page 77. Opo. Kaya napakaganda po ng ating ginagawa sapagkat pinatutunayan po ito ng Biblia at gayon din ng mga patotoo. Ayan po. Malinaw ang patotoo ni Ellen G. White. Ang Sabat ay hindi lamang pahinga, kundi isang araw para sa paglilingkod. Kaya tama lamang na gamitin ang Sabat afternoon para sa ministeryo. Napakalinaw po mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, na atin pong paglilingkuran ang ating kapwa sa pamagitan po ng pagmiministeryo natin, sa pamagitan po ng pagbibigay natin ng mga mensahe at babala kung Sabado ng hapon. Opo, hindi po ako half-Baptist ayon po sa mga bintang na iba na atin pong naririnig, kundi bagkus po pinagpapatuloy po natin at mayroong magandang layunin ang Diyos para po sa ating pagmiministeryo. Dito po sa Amos, Kabanata 8, ang talata po ay 11, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapadala ng kagutom sa lupain, hindi kagutom ng tinapay, ni ng uhaw sa tubig, kundi ng pakikinig sa mga salita ng Panginoon. Kaya ginagawa na po natin ito ngayon sapagkat darating po ang araw nito at mangyayari po ito sapagkat inihula po ito ni Propeta Amos. Kaya sa panahong malaya pa po tayo, sa panahong tayo nakapagbibigay pa ng nagpapailan lang po tayo ng mga salita ng Diyos na kung saang bahagi man ng daigdig, saan sulok man ng mga tahanan ay nakakarating po ang ating mga mensahe ay atin pong samantalahin.
Maraming kaluluwa ngayon ang gutom at uhaw sa salita ng Diyos. Kung hindi sila maabot ng ministeryo, baka tuluyan silang mawala. Ang hindi paggamit ng oras ng Sabat para sa ministeryo ay pagkakait ng pagkain ng kaluluwa sa mga nangangailangan. Nakita po natin mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo kung gaano kahalaga ang hapon ng Sabat dito po sa ating mga ginagawa. Marami po ngayon ang nauuhaw sa salita ng Diyos. Hindi naman po tayo makapag-isa-isa ng paroon sa kanilang mga tahanan. Hindi rin po natin alam kung sino po mga interesado. Pero sa pamagitan po ng ating ginagawa na ginagamit natin ang hapon ng Sabat upang magpailan lang ng mga salita ng Diyos, sila po'y nararating at nakakapakinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ngayon ang panahon na ng gawain. Ang mundo ay nalulubog sa kasamaan at ang Diyos ay naghahanap ng mga tapat na tagapagdala ng kanyang liwanag. Ang Sabat ay hindi lamang araw ng pahinga. Ito ay araw ng paglilingkod, araw ng pangangaral, araw ng pagtuturo ng daan tungo sa kaligtasan. Kaya kung ginagawa mo ito kapatid ko, sa hapon ng Sabat, sa halip na kayo matulog, sa halip na kayo makipagchismisan, sa halip na ikaw ay gumawa ng anumang iyong ginagawa sa hapon ng Sabat, ito ang iyong gawin. Sapagkat ito, tayo ang tagapagdala ng liwanag sa araw ng Sabat. Kinakailangan gamitin natin ito sa paglilingkod, pangangaral, pagtuturo tungo sa kaligtasan. Dito po sa Hebreo Kabanatang 3, ang talata po 15, kung inyong marinig ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Opo mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Kung tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat, kung tayo inuutusan ng Panginoon na mangaral sa araw ng Sabat, hindi man tayo umaalis ng tahanan, subalit ang ating mga mensahe at ang ating tinig ay nakakarating kahit saan mang parang ng kabundukan na naaabot po ng ating signal o ating paalaala ay makakarating po sa bawat tahanan at sila ay makikinabang ng mga aral na ipinagkaloob sa atin, pinagkatiwala ng Panginoon. Huwag nating ipagpaliban ang pagtugon sa tawag ng Diyos. Gamitin natin ang bawat Sabat hindi lamang sa pagsamba sa umaga, kundi pati sa hapon para ipahayag ang salita ng Panginoon. Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Ito po ang layunin ng inyong maliit na lingkod, na kung inyo man pong pinagtatakahan na hindi po ako nabalik paghapon upang sumambas o makipag-join sa iway program. Ito po ang ginagawa ng inyong maliit na lingkod. Naglilingkod tayong patuloy sa Panginoon. Hindi natin sinasayang ang ating mga oras, hindi natin sinasayang ang ating panahon sa sariling kapakanan, kundi tayo gumagawa sa bukirin ng Panginoon. Tayo po ay naghahasik ng salita ng Diyos. At kung magkayunan pag ito'y hinog na, darating ang araw na ito ay aanihin. Kaya't kung hindi mo managawa ito kapatid ko, panahon na upang tunin mo ang panawagan na tayo ay humayo, ipangaral natin ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan at kung magkagayoy, darating ang wakas. Hindi mo ito magawa kapatid ko, manalangin ka. Sabihin natin sa Panginoon, o aming amang nasa langit, salamat po sa banal na araw ng Sabat na inyong ipinagkaloob upang kami magpahinga at maglingkod sa iyo. Salamat po sa liwanag ng iyong salita na nagtuturo na ang paggawa ng mabuti at paglilingkod sa Sabat ay hindi kasalanan, kundi isang kagalakan sa iyong paningin. Pagpalain mo po ang Nimi Magarso Ministry. Naway ang bawat mensahe na ipahayag ay makarating sa mga tahanan at sa mga puso ng mga tao sa buong mundo. O Diyos, hipuin mo ang bawat makikinig at manood na sila'y magsisi, magbalik loob at maghanda sa nalalapit na pagbabalik ng aming Panginoong Hesukristo. Pagpalain mo rin po ang iba pang gumagawa ng ganitong paglilingkod. Pagpalain mo po ang iba't ibang uri ng mga pangangaral, maging sa social media o maging sa aktwal Panginoon, upang ito ay magkaroon ng bunga na dadalhin patungo sa iyong pahanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid at mga kaibigan kay Kristo, mga kapwa ko mananampalataya,
Alsin po ninyo sa inyong mga isipan na kung bakit ako ay wala sa hapon ng Sabat. Ito po ang ating ginagawa at inanyayahan ko rin kayo na gawin din ninyo ang ginagawa ng inyong maliit na lingkod, upang kung magkakayo sama-sama tayong naghahasik sa bukirin, at kung ito may tumubo sa bawat puso ng mga tao na sila ay magkaroon ng kaligtasan, makatagpo natin sila sa langit na bayan. Ito, kapatid ko, ay magiging putong museo at isang kapurihan para kapurihang ipagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya umaasa po ang inyong maliit na lingkod na kung paano po aking ginagawa ay gagawin nyo rin po ito, na sa araw ng Sabat ay hindi kasalanan ang hindi pag-attend sa AY program kung ikaw ay mayroong ginagawang pagmiministry sa hapon ng Sabat. Pagpalain po nawa ang bawat isa sa atin, magpatuloy tayo magpagamit sa Panginoon. Ito ang aking hiling sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.